Kasabay ng pagpapalaya sa isang Pilipinang bihag, 7 Indonesia naman ang kumpirmadong binihag ng bandidong Abu Sayyaf sa Sulu. Naganap ang pagdukot nitong Hunyo 20. Si Ivy Emilio sa detalye. 7 tripulanteng Indonesian ang dinukot umano sa Sulusi sa timugang bahagi ng Pilipinas. Ayon kay Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi, ang insidente umano ng pagdukot ay nangyari ng 2 beses sa Sulusi nitong Hunyo 20. Ang unang insidente aniya ay naganap alas 11:30 ng umaga at ang pangalawa ay alas 12:45 ng hapon sa nabanggit na petsa nang dumating ang 2 magkaibang armadong grupo. 13 tripulante umano ang lulan ng bangka kung saan 7 sa kanila ang dinukot. Ang natitirang 6 na tripulante ay pinakawalan umano ng mga armadong grupo na dumukot at pauwi na sa Indonesia. Dahil dito, mariing kinundena ng gobyerno ng Indonesia ang isa na namang insidente ng pagdukot sa ilan sa kanilang mamamayan sa timugang bahagi ng Pilipinas. Sabi ni Marsudi, hindi nakatanggap-tanggap ang ikatlong insidente ng pagdukot. Una rito, nasa 18 Indonesians at Malaysians na rin ang dinukot ng hinihinalang grupo ng Abu Sayyaf na naglayag sa isang bahagi ng karagatan ng Pilipinas sa Mindanao habang lulan ang mga ito ng tugboat. Pero pinakawalan din ng Abu Sayyaf ang naunang binihag na 14 na Indonesian citizens. Kaugnay nito ay hinikayat ng Indonesia ang mga kalapit bansa nito na gumawa ng aksyon para mapanatili ang kapayapaan. Sa pahayag ni Marsudi, sinabi nitong dapat tiyakin ng gobyerno ng Pilipinas ang kapayapaan sa mga karagatan nito sa timugang bahagi para hindi naaapektuhan ang aktibidad na may kinalaman sa ekonomiya. Nakahanda rin ang Indonesian government na makipagtulungan sa Pilipinas. Batay sa mga analyst, nasa 40 billion US dollars ang halaga ng cargo na dumaraan sa nasabing karagatan kada taon, kabilang ang supertankers mula sa Indian Ocean na hindi makadaan sa Malacca Strait. Ang pagtaas sa insidente ng hijacking sa karagatan ang nagtulak sa Indonesia, Pilipinas at Malaysia na pagkasunduan nitong nakaraang buwan na magkaroon ng coordinated patrols para masiguro ang seguridad sa mga karagatan sa rehiyon. Gayunman, hindi pa ito na ipatutupad hanggang sa ngayon. Para sa Eagle News, Ivy Emilio, I'm 1 with 25.